tayo sa ating pananampalataya, lumalago tayo bilang isang Kristiyano. Wala pong question dapat doon. Yun na yun. Balikan lang din natin yung last week, yung Sunday, ang sinasabi natin, sinabi ni Pastor Lito na ang church, alam na natin yon. Wala kasi yung salamin ko. Hindi ka ganyan tuloy. Ang pag sinabi nating church ay katawan ni Kristo. No? Katawan ni Kristo, tanggap din natin na siya ang ulo ng katawan ni Kristo. Siya ang head ng ating simbahan. Ang sambahan, siya din ang, sabi ni Pastor Lito, di ba? Siya ang foundation natin, tinutungtungan natin ay si Jesus. Ang church din ay community of believers. Ang church daw ay grupo ng mga mananampalataya. So hindi malinaw po tayo doon na tayo ay church, kasama tayo sa church. So ang sinasabi nila, ang church ay organism. Ang ibig sabihin ng organism is a single or individual na living things. Pwedeng independent siya to produce life. Pero mutually dependent siya sa bawat isa. So ang ibig ko lang sabihin nun, alam natin yung Universal Church, malaki. So mag-concentrate tayo sa SBCC, parang local church. So ako ay isang organismo or organism o part, maliit na part ng SBCC na katawan ni Kristo. So si Anaami ay maliit, isa sa mga maliliit na part ng sambahan natin. Si Rowena, si Ate Rosita, tutuwa ako sa mga testimony niyo. So lahat tayo may part, pero kasama tayo sa isang may personal tayo or individually, merong akong tawag sa Panginoon. May pinapagawa ang Lord sa akin bilang ako. Pero kasama ako, so may tawag siya sa akin, pinrovide niya ako ng gift or binigyan niya ako ng kakayahan na magawa ang pinagagawa niya sa akin. So si Pastor Dave, tinawag din ng Panginoon, may sarili sila ng Lord, may sarili siyang tawag, pero may gift na binigay sa kanya ang Panginoon. Kagaya ni Ate Rosita kanina, kagaya kanina si Lorena, kaya sabi ko, kaya lang pagsama-samahin, independently, may tawag, pero magkakabalikat or magkakabuhol tayo sa iisang pinapagawa ng Diyos bilang isang simbahan. So, growing church. Yan. Ngayon, para hindi masyadong vague o masyadong hazy ang ating pag-uusapan, ang i-address ko, pupunta ako sa micro or tayo, bawat isa sa atin, pero babalikan natin mamaya na that we are all one. So, ang ibig sabihin ko kanina na pag may sakit ang kalingkingan, buong katawan nararamdaman. Ganon din po tayo. So, kahit ako, napakaliit ko lang sa sambahan ng SBCC or sa buong mundo, napakaliit ko lang. Pero pag ako ay may epekto sa buong katawan ni Jesus, ang aking testimony ba ay nakaka-bless? Ang buhay ko ba ay nagbibigay ng ningning sa pangalan ni Jesus? O nagiging sumpa ako? Nakakatisod ba ako sa ibang tao? Ang buhay ko ba ay nakakatisod sa ibang tao? O nagiging inspirasyon ako? Ako na-inspire ako sa, hindi ko na lang banggitin pangalan niyo, pero na-inspire talaga ako. Alam ni Pastor Dave, laging binabanggit sweets. Ang hihirap ng buhay, pag mga nanay nakausap ko, pero nakangiti pa rin sila. So nahihiya ako sa sarili ko na mag-complain. Alam mo yon, yung gets mo yung ganon. So kahit ano ang buhay mo bilang Kristiyano, may epekto ka sa kabuuan ng sambahan o katawan ni Jesus. So ang tanong natin ito, so meron tayong kanya-kanyang personal na lakad sa Panginoon, meron tayong personal na relationship sa Panginoon, meron tayong personal na experience sa Panginoon. Pero together as a church, magsama-sama to to be a growing church or question mark?
Healthy church ba o mature church ba? Pag sinabi kong mature o healthy, pareho lang yun, ha? So, ako, I am a part of SBCC. I am a part of Christ or Church ni Jesus. But I have my own calling. I have a personal experience of the living God. I might be an individual celled by God, but I am with you. So magkakasama po tayo. Sabi ko nga, magkabuhol-buhol tayo. Iisa lang po tayo. Kasi iisa lang. May kanya-kanya tayo, pero iisa ang tawag niya sa kabuuan ng kanyang katawan. Iisa ang tawag para, sa simple lang at madaling tandaan, pag binasa mo ito kasi isa-isa, is to proclaim Jesus Christ. As a church, yung si Rowena, na gift niya sa kusina, pero part din yan na lahat tayo ay iisa to proclaim Jesus Christ. At saka, ano ba ang manifesto or paano mo masasabi na ang isang tao ay healthy or isang mananampalataya ay healthy? Or kahit na isama mo rin na, paano mo masasabi na isang church ay healthy or mature? Di ba sa Genesis, ang sinasabi niya, let us make man in our image. So makikita, wag mo nang sabihin, Nori naman, ginajudge mo ako. Parang, alam mo, hindi sa ginajudge kita, pero ito ang katotohanan. Alam ng Diyos ang puso mo. Siya lang nakakaalam ng puso mo, pero ang buhay mo, sumisingaw yan, kapatid. Hindi kita nina-judge kung ikaw ba ay healthy o kung ikaw ba ay seryoso sa pagiging Kristiyano mo. Ang Diyos nakakaalam yan, pero nakikita ng mga tao. Kaya sabi ko nga, nai-inspire ba sila o natitisod sila? So kasama ang buhay mo, nakikita yan. So ano ang sample? Ang sample ng healthy, ikaw ba ay araw-araw na nababago para sa kalwalatian ng Panginoon? Naging araw-araw ba, nai-improve ka ba para makangawis mo o nagiging kamukha mo si Jesus? Kung alam natin, sinasabi natin, kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus, nananampalataya ka sa Kanya, you are a child of God. So meron tayong DNA ng Diyos sa atin Lumalabas ba yun sa'yo? Diba? Sabi rin niya, if you receive Jesus Christ, you are a new creation, nawala na yung dati. Bago ka na ngayon kasi meron ka ng Kristo sa puso mo, may Holy Spirit ka na. Nakikita ba yun sa'yo? So, kayo magsasabi ngayon, healthy ka ba? Kasi nga sinasabi ko, kung healthy bawat isa sa atin, healthy yung church natin. Kaya yun ang connection nun. So, kayo magsasabi, healthy ka ba? Kaya ang buhay ko bilang mananampalataya ay may epekto sa SBCC. Litan. Pag naririnig mo yung testimony ni Lorena, ni Ate Rosita, yung ni Ate Dulce, pag yung init nila, ay pare-pareho tayong ganun mainit talaga, anong tingin mo? Mainit ang buong church. Lalabas tayong lahat. Di ba? Kung lahat tayo ay mainit, focus sa Panginoon, may drive tayo para lumabas. Anyway, next point. Pero kaya nga, sabi ko, tingnan natin ngayon kung pwede mong i-assess yung sarili mo, no? Yung sample lang. Nagbigay lang ako ng 4. Kung healthy ka, makikita rin sa buhay mo, no, are you a generous one? Kasi you are made according to the image of God. God is a generous one. Ang angkla nating lahat is God is love. So we must love. Kaya nga sinasabi niya, simple lang naman ang buhay ng Kristiyano Love the Lord with all your heart. Tapos susunod, love yourself para love others. So love lang talaga. So God is a generous God. Are you a generous one? Kung kangawis mo nga kangawis mo nga ang Diyos. For God so loved the world, He gave His one and only Son. So napaka-generous niya. Ito hindi ko sinasabing yung generous ka, may 5,000 ka, ang kailangan mo 1,000 lang, nagbigay ka ng 2,000 sa church. Hindi yun ang sinasabi kong generous. Generous hindi lang sa pera, sa time mo, sa oras mo, sa pitaka mo, sa karir mo, sa buhay mo, are you a generous one? Gusto ko ring ilapat yung isang characteristic ng ating Panginoon
binigay niya ang buhay. Self-sacrificial. He denied himself for the cause of our reconciliation with God, for our forgiveness, di ba? Binigay niya. Hindi naman niya kagusto, hindi, di ba? Hindi niya naman masaya siya na pupunta sa cross para maligtas ako. Hindi naman ganon. Kasi nakita natin, sabi pa niya, di ba? If kung pwede po ba na hindi ko, if this cup, tuloy mo, sweet. So medyo, hindi siya ganun ka-enthusiasm, pero alam niyan yun ang kailangan ng sanlibutan, kaya siya pumunta sa cross. So tayo din yung sinasabi kong may self-sacrifice tayo. Ang gusto kong paglapat doon, generosity at saka self-denial. Generous ka ba sa oras mo? Minsan, mas masarap matulog. Pero si Anami gigising yan para samahan niya yung mga nanay sa Malacanang. Sample ko lang yan, di ba? So are you generous? Or, so, give up niya ang kanyang papahinga to help other nanay or si Ate Glo, pinupunta niya yan. O mga ganun. Are you generous with what you have in kusina? Meron dyan, isang noodle na lang. Alam kong kwento, isang noodle na lang, lulutuin pa niya kasi kinakatok na siya ng mga bata. Are you generous yung sa service mo sa ibang tao? So, are you generous or yung minsan may nagkamali sa'yo, siniraan ka niya, winalangya ka niya, alam mo yun, ang hirap i-give up, mas masarap yatang namnamin at makipag-away, pero for the sake of what is God saying to us na forgive. So, yung self-denial na kahit masakit sa'yo, tatanggapin mo na lang na you will decide na papatawarin mo ang isang tao. So, yung mga ganong karakteristik. Pangatlo, are you living in the Spirit? So, yung sinasabi ni Lorena kanila, paborito ko kasi ito yung fruit of the Spirit, yung character ng Panginoon, na fruit of the Spirit, nakikita ba sa buhay mo? O ini-exercise mo ba? O ginagawa mo ba? So, yun yung mga manifest na ikaw ay tunay na sumusunod o namumuhay ayon sa kalooban ayon sa ngawis ni Jesus. So, kanina makukulit yung mga bata, pero alam mong naririndi ka, pero may joy ka pa rin sa pagsiserve sa Panginoon. Na-exercise mo ba yung peace na kahit na ang gulo ng mundo, pero you choose to believe the Word of God na I will be with you, hindi kita pababayaan. So, i-embrace mo kahit na nag-aagaw yung kalooban mo, pero you choose to believe the Word of God. Yung gentleness, gentle ka ba? Diba? So, yung fruit of the Spirit, na-exercise mo ba? Ang self-control, o may naninire sa'yo, gusto mo na lang sugurin, pero hindi mo iniintindi yung emosyon mo, kundi ini-exercise mo or ini-embrace mo na lang ang Panginoon o binibigay mo na lang sa Kanya for the sake of unity or for the sake of peace. Diba? So, yun ang sinasabi ko. Ang number 4 ay, dito tayo magdudwell, sa pray. Are you prayerful? Prayerful. Prayerful. Are you prayerful? Kasi kung ikaw talagang ang buhay ng Kristiyano ay nananalangin. Prayer kasi is declaring your dependence sa Lord. Prayer is proclaiming who He is, ano meron siya, ano ang kabutihan niya, di ba? 'Yun ang prayer. Parang sa sambales sa mga bata, ang simple lang kasi hindi ko na sila natuturuan dahil bira na ako doon. Pagka andun sila, kakain sila, o mag-pray ka na, so nagtuturuan sila. Ang sinasabi lang nila, which is alam na nila na, anong panalangin?
nakikipag-usap sa Diyos. O, sige, mag-pray ka na. So, nagtuturaan sila. Sasabihin ko lang sa kanila na, o ngayon, ako nagpapakain sa inyo. Anong sasabihin niyo sa akin? Thank you po, Lola. O, ibalik mo lang sa Panginoon yan. O, so, kunwari, ang kausapin mo, ang Diyos. Kasi yung mga yung kinakain nyo, galing sa Diyos, dumaan lang sa akin. So, in simple term, ang sinasabi ko, ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Pero minsan, hindi lang sa word ang prayer. Ako naniniwala kung hindi mo naman kailangan magsabi ka na magsabi. Kung meron kang anak na 30 years mo ng problema, minsan nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin, hilingin sa Panginoon, pero wala ka na masabi, di ba? Minsan, pangalan na lang niya. Minsan, tahimik ka lang sa harap ng Diyos. So, ang ibig kong sabihin, ang prayer, hindi lang sa words. Ang prayer, it's a communication. So, pwede kang naglalabas, pwede kang makikinig lang sa Kanya, tatahimik ka lang. Or makikinig ka lang sa instruction ng Panginoon. O makikinig ka sa sasabihin niya sa'yo. O makikinig ka sa sasabihin niyang babaguhin mo. So, ang prayer sa akin ay communication with the Lord. Or minsan naman, sa akin ang prayer, even meditating who He is, meditating sa salita niya, sa akin form of prayer na yun eh. So consciously, ang prayer sa akin, hindi lang pagsasalita, kundi consciously na nasa harap ka niya o yun nasa presensya ka niya. Yun ang prayer sa akin. Kasi isipin mo yung sinasabi niya, dati tinatanong ko ang Lord eh, yung pray without ceasing. Anong ibig sabihin mo dyan, Lord? 5 hours, 6 hours ka nagpe-pray? So sa akin, pag nasa presensya niya ako, alam ko nagpe-pray na nakakonect yung spirit ko sa spirit niya. So kahit naghuhugas ako, kahit may ginagawa ako, nakakonect ako sa Lord. Conscious ako na katabi ko ang Panginoon, alam kong nandyan siya. So automatic yung pag may nakita lang ako, o may nagawa ako, o meron akong nabigla ako, alam kong sa Panginoon ako nakikipag-usap. So yun ang ibig sabihin. Pero minsan, naniniwala din ako na kahit unconscious ka, pag na-practice mo na to sa'yo, nakakonect ka sa Diyos, sa akin prayer pa rin yun. Ewan ko kung naranasan ninyo na pag gising nyo sa umaga, nagpe-praise kayo sa Panginoon. So alam kong kahit tulog ako, yung spirit ko nakakonect sa Panginoon, nagpe-praise siya sa Panginoon. Ewan ko, naranasan na ba nyo yun? Pag nga tinatanong ko, siguro LSS lang ako, pero hindi eh. Minsan may gano'n, may mga words ang lumalabas sa akin. So, ang sinasabi ko, basta ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, which is, dito ako papasok na gaano kahalaga ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Gaano kahalaga ang paglago mo bilang Kristiyano, gaano kahalaga ang prayer, at paano na maging healthy ka, matatawag kang healthy na isang Kristiyano, kundi nakababad ka sa Panginoon. Naniniwala ako na pag ikaw ay nakababad sa Panginoon, naniniwala ko pag ikaw ay seryoso na naghahanap o you miss the Lord, naniniwala ako na babaguhin ka niya. Naniniwala ako na pagka yung talagang, sabi naman niya, di ba, if you seek me with all your heart, naniniwala ako na huhubaran niya, tatanggalin niya, puputulin niya ang mga hindi karapat-dapat sa harap mo. At mas mabilis ang connection mo sa Kanya. At pag naka-open na yung linya niyong dalawa, mararamdaman mo at magiging synchronize ang tibok mo ng puso mo sa tibok ng Diyos. Naniniwala ako na makukuha mo ngayon ang naisin niya para sa buhay mo at ang naisin niya, makukuha mo yung burden niya sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So naniniwala ako na gaano kahalaga ang prayer life natin sa Panginoon. Kahit lang magpunta ka dito sa church. Bakit ka nagpupunta sa church? Nakikita na ng Panginoon yon, yung desire mo to listen to His Word.
pwede namang online, pero iba pa rin yung nandito ka. Bigyan din natin yung importansya sa binigay o pinataw ng Diyos sa mga pastor na nag-e-extra prayer, nag-e-extra aral sa salita ng Diyos. Kasi naniniwala ako na may special blessing sila or may special anointing sila para sa atin. Tinalaga sila ng Diyos para magsalita at sila muna ang ginagamit para sa atin. Kahit basahin naman natin ang salita ng Diyos, talagang gumagamit ng Diyos ng mga leaders para dyan. Pero importante rin na open natin ang heart natin para dyan. Alam ng Diyos kung ikaw ay pumupunta para makinig sa Kanya at may desire ka to change, na maging matransform, mabago ang buhay mo para sa Kanya. So I believe, pag may ganitong, doon aapaw, doon din magliliyab ang puso mo. Pag umapaw ang puso mo, automatic yan, nabababa sa mga nakakausap mo, nakakasama mo, at mararamdaman ng makausap mo. So, pagka nakikita rin, dahil gusto mo talaga mabago eh. Pag nakikita rin yan, ang mga sinisiran mo ng gospel o sinisiran mo about Jesus Christ, mararamdaman nila yun eh. Yung credibility ng sasabihin mo. Kaya ang mga kapatid, ang sinasabi ko lang, unahin natin ang sarili natin. Pag maayos ka sa sarili mo, at sabi ko nga, magtitibok ng sabay ang tibok ng puso ng Panginoon, ang puso ng Panginoon ay para sa mga naliligaw. So ikaw din, hindi ka mapakali sa upuan mo na hindi lalabas at magdisipulo. Ang tawag ng Diyos sa Colossians, yung sinasabi niya, iba kasi itong pupunta daw tayo sa mga hentil na ipoproklama ang Kristo na nasa puso natin. So hindi ka mapakali pupunta ka talaga Ito talaga, ang dahilan, kaya it's a privilege, no, na tinawag tayo ng Panginoon. Kasi may pinagagawa siya sa atin. Iproklama siya. Iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng buong kaalaman. So meron tayong purpose. Ito yung purpose ng Diyos sa atin, na gamitin tayo maging ahente para iproklama siya. Doon sa Matthew 28, inulit niya uli yun, pinapaalala sa atin na meron tayong authority na galing din sa Kanya na magdisipulo, turuan natin silang mamuhay ng kagaya ng buhay ni Kristo. So, nakalapat siya dyan. So, kung lahat inakap natin itong mensaheng ito, lahat tayo, hindi mo maiiwasan na hindi lalaki ang ating sambahan. At hindi rin natin maiiwasan na kahit na magkakaiba tayo ng personalidad at ugali, we will automatic ang ating unity. Pag in-embrace natin ang goal natin na yan, hindi mo papansinin yung emosyon mo na pusong mamon ka, na hindi ka napansin, nagalit ka na. Hindi aakapin mo yun Kasi alam mong may mission ka, may mission tayong lahat. So automatic yun, automatic yung number. Hindi tayo nag-focus sa number, pero automatic yun, lalabas yun. Sabi ko nga, yung mga nasa bundok, iba naman yung sitwasyon nila. Pero sa atin, parang wala tayong karapatan or na parang wala tayong dahilan na sabihin natin na, ate, ito na lang talaga tayo. Ang dami pa dyan sa labas. So lahat din ng ginagawa natin, kasi yun ang pinapagawa sa atin, lahat ng ginagawa natin intentionally na dapat mapakilala si Jesus at tulungan silang mamuhay ng may pananampalataya kay Jesus. Yung the mystery of Christ in us, yun ang sabi niya. English kasi hindi sa akin. The mystery of Christ in us. So yun ang ating sa buhay mo muna, tapos lalabas ka, yung integrity mo ay nagsuswak siya. So yun ang ibig ko lang pong sabihin. Kaya tayo, in closing po, tayong lahat may tawag na binibigay ng Diyos sa atin. Pero as a group,
as a church, sabay-sabay po tayo. Hindi ko magagawa ang ginagawa ni Lorena. Hindi ko magagawa ang ginagawa ni Ate Rosita. Hindi ko magagawa ang ginagawa nila Carol. Sila Ana-Ami, hindi ko magagawa. Pero, lahat yan, pag sama-samahin natin, naiisang intention natin, makikilala nila si Jesus. Lalaki tayo. Diba? Kaya lahat tayo mga kapatid, tinatawag ng Diyos na ibigay ang buong buhay. Diba, Jesus Christ is life. So akapin nyo na ang buhay ko ay si Jesus. Wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi para kay Jesus. Bakit mo gusto maging maayos na nanay? Para kay Jesus, makita ang mga anak mo na ikaw ay may Jesus. Na lumaki, tumanda ang mga anak mo na kilala si Jesus. Bakit ka nagnenegosyo? Para kay Jesus. So ang buhay natin, ang pitaka mo, ang karir mo, ay kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang totoo. Alam kong may kanya-kanya tayong dinadaanan o kanya-kanya tayong challenges, pero kasama po yan sa buhay ng ating paglago para tayo ay lalong nalilinis. Basta ang buhay na, tuloy-tuloy tayo na si Jesus ang aking buhay. Lahat kay Jesus. Yun lang po ang aking gustong sabihin. Thank you po. Panginoon, I have done, Lord God, what you are asking me to do, Father. Kayo na pong bahala, Holy Spirit. Indeed, Father, I pray, Holy Spirit, to water this in our heart, Father. I pray, Lord God. I pray, Lord, kung ano man po ang pinapanalangin ko sa aking sarili, ay sa lahat ng narito rin po, Ama, ay ibigay mo ang biyaya mo that we will have the joy and urgency din po na gawin po sumunod sa inyong pinapagawa sa amin. Tulungan mo po kaming maging malinis, Lord God, para magningning ka talaga sa aming buhay so that, Lord God, pag kami nagbukas ng aming bibig, ay maaalingaw-ngaw ito sa mga nakikinig po at nakakakita sa aming buhay. Help us, Lord God, by your blood, every day, Lord, I pray, to prune us, Lord God, by your grace, Lord God. Kahit ano man po to, kahit masakit po, pero I know by grace, Lord, malalampasan po namin ang sakit ng inyong puputulin sa buhay namin na hindi naman kaaya-aya sa inyo. Father, I pray, all of us, Lord God, lalo na po na nandito, Lord, special blessing, Father. Special blessing, I pray. And this is, I know you are a God of rewarder, and I pray, Father, to reward yourself to us, Lord. I pray, Lord God, to reveal yourself sa aming prayer time, Lord God. I pray, Lord, na ma-experience namin ang buhay na Diyos na aming pinaniniwalaan at sinasamba. Marami rin pong salamat, Ama, sa pagtawag mo sa amin, bawat isa sa amin, Lord. Napaka-privilege namin. I could not imagine why you consider us, Lord, but I know because of your love. So we just say yes sa inyo po, Ama. Help us to obey you, Father. May you shine your face upon us, Lord. Now I pray to bless us, Father, with anointing of oil, Lord God. Napigain mo ang aming puso that we will have a heavy burden for the lost, Lord. I pray, Father, to accelerate every one of us here, Lord God, na malalalim pa ang pagkakakilala namin sa inyo, na hindi lang po kami nagtuturo o nagsasalita ng tungkol sa inyo, pero kasi naranasan ka namin, na-experience ka namin personal, Father. Pag nagsalita po kami, Father, hindi lamang po sa salita, pero kasama po ang aming puso sa aming sinasabi. So I just pray, Father, to anoint us, and thank you so much, Father, for the privilege, Lord God, of calling us your son and daughters. I pray, Lord, how you send us out, Father. I know you are sending us, pero I pray, as Moses said, Lord,
mauna ka po sa amin sa mga kakausapin po namin. Thank you so much, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede po muli natin na palakpakan ang ating Panginoon. Nung parang kanila lang yata yung ninang, no, yung nakita mo ako nakikipag-usap. Sabi ko, ano ang tingin mo sa isang pastor? For example, nakikita mo sila Pastor Dave, sila Pastor Pio, ganyan. Tapos sabi niya, sila po ay parang gabay sa atin. Sila po yung nagiging encouragement. Okay, good, good. Tapos, ano pang nakikita mo sa kanila? For example, siguro sa bahay nila, anong naiisip mo na ginagawa nila? Sabi nila, siguro pastor, matindi yung prayer nila. Tapos, hindi sila kumakain hanggang hindi nakakapagbasa ng Bible. Ganon yung pagkakasabi. Sabi ko, so yun ang tingin mo sa mga leader natin, sa mga pastor. Opo, pastor, kaya siya. So actually, sabi ko, hindi lang yung trabaho ng isang pastor. Yung mga ganon, yung mga pananalangin, pagbabasa ng Bible, yan ay gawain natin. No, tayong mga musician, kasi mga worship leaders kami, sabi ko, yan ay gawain mo. No, kung ihahalin tulad din natin sa pagkakataong ito, yan po ay gawain din ng bawat isa sa atin. At yung po ang magandang tingnan pag binanggit yung a growing church. Amen po ba? Imagine niyo na lang, growing tayo in numbers. But those numbers ay hindi naman hinahanap-hanap yung presensya ng Panginoon. No? Pero ang ganda nun, yes, we are growing in numbers, but these numbers ay talagang hinahanap-hanap yung presensya ng Panginoon. Ang isang tunay na lumalagong iglesia ay isang iglesia na lalong naghahanap sa Diyos, lalong nananalangin, at lalong nauuhaw sa Kanyang presensya. Kaya po marami pong salamat, Ate Nori, for that message po sa amin. No? Kung ang presensya ng Diyos ang ating pinakamalaking hangarin, naniniwala tayo na siya rin ang magbibigay sa atin ng direction po sa araw-araw. Pwede po ba tayong mag-group so we can pray for one another? I know when it comes to hunger, may mga kanya-kanya po tayong mga struggle patungkol dito. Ano ho, hindi natin yan maitatago. We all have struggles in our spiritual life. So magandang pwede po nating pag-usapan yan. And for that, we can strengthen each other. We can encourage one another. Ano po, no? Maglalagay po ako ng pwedeng pag-uusapan dito sa taas, and then after that, we can pray for one another. Siguro kahit konti lang po kayo para makapagbigay tayo ng